Mini vlog is back! So, eto nga pala ang mga kaganapan lately sa buhay ng Momshi. So, eto si Pinggoy, maaga pa lang. Busy na nga siya mag-prepare ng pang-lunch namin. Today nga pala, maglilinis na kami doon sa apartment na nalipatan ni Papa. So, habang naghihiwa nga si Pinggoy, tsaka ko naalala, meron palang bagong chopping board na dumating dito. So, ayan nga at nasubukan niya nga agad. Buti na lang, hindi niya pa nahihiwa lahat ng ingredients sa lulutuin niyang kaldereta. Pansin niyo ba, may bago sa kusina namin. Di ba, napalitan ko na yung pendant light. Mas malaki na siya. So, minadali ko talaga itong ikabit kagabi bago kami mag-grocery ni Papa. So, ganyan yung pagkakalagay ko. Hindi yan tama ha. Kasi dapat, kailangan na electrician para ma-set up yun ng tama. Wala akong time at saka wala akong balak magtawag ng electrician dahil pwede ko namang gawin yan. Hindi nga lang maayos. Ayun, nakalaylay ulit yung wiring. Pero eto na nga yung niluluto ni Pinggoy. Actually, maaga talaga dapat kami pupunta ni Papa dun sa new apartment niya. Pero ang dami kong tinapos na mga trabahong video. Grabe talaga. Time consuming talaga siya. Naaakalain mo talagang wala lang akong ginagawa. Nakaharap lang ako sa cellphone. Pero grabe talaga. Sobrang daming pumapasok sa utak ko. Ang dami kong kailangang tapusin ng mga deliverables. Well, anyway, eto na nga. Nailabas ko na yung mga kailangan kong dalhin sa apartment ni Papa. At syempre, hindi ko kakalimutan itong baon kong pagkain. Pati na rin yung airbed niya. So, this time, nagbook ako ng Lalamove L300. First time yun. Chinek ko lang kasi kung magkano. Nasa around 450 pesos siya after discount. Meron kasi ako nakitang voucher na discount. Ang initial plan ko kasi maghanap ng kolong-kolong para makatipid. Wala naman nagre-reply sa mga group na pinag-postan ko kung meron bang mga kolong-kolong. Kasi feeling ko kapag tricycle, hindi siya kasya. So eventually, andito na nga ako. Nga pala, nung nasa Lalamove ako, nasa sakyan, hindi siya naka-aircon. Talaga nakiusap lang ako. Baka pwede pong sumabay na ako. Tapos siningil na lang ako na extra 100 pesos para makasabay nga ako. Medyo nagulat din talaga ako sa naabutan ko dahil napakadaming gamit ni Papa dito sa sala na akala mo parang binalibag lang talaga lahat. Tapos ang sinecure niya lang dito sa kwarto, yung malalaking appliances niya, yung ref niya, TV, lamesa, electric fan. Di ba nga nauna si Papang pumunta dito sa apartment, hindi niya pala nabitbit yung mga binili naming bumbilya dun sa Unicity. So buti na lang nadala ko nga at eto, medyo mataas kasi hindi ko abot. So alam ko na pag nandito nga kami ni Papa ay hindi kami magkakaroon ng time na magluto. Kaya naman bago pa ako umalis kanina, binitbit ko na yung kanin, nagdala ko ng kanin. Tapos yung lutong ulam ni Pinggoy, sabi niya dalhin ko na rin daw lahat. Total kumain na nga sila. Just in case na gusto niyo mapanood, meron kasi akong separate video na in-upload kung saan naglinis nga kami ni Papa dito sa new apartment niya. Check nyo na lang sa account ko kung gusto niyo lang naman mapanood yun. So anyway, ang dami na nga nangyari dito. Nalinisan na ni Papa yung sahig. Tinubigan niya muna yan, winalisan bago namin nilapat yung linoleum niya. Tapos eto nga palang ref niya. Talagang nagpabudol daw sila sa akin dati. Dito sa patungan ng ref. Kaya ayan, meron din siyang patungan. Para nga naman madali siyang mailipat-lipat ng pwesto. Pero hindi pa muna binuksan ni Papa yung ref. Kasi nung nilipat namin siya from kwarto papunta dito sa may kusina area nga, napaislant siya. Di ba pag ganun dapat ipahinga mo muna na nakatayo ng mga isang araw. Alam mo, super nakakapagod talagang maglinis. Tapos medyo mainit siya. Mainit dahil syempre kilos ka ng kilos. So naghanap talaga ako ng something na maiinom na refreshing naman. Tapos eto nga, kasi merong malapit dito na chat time. So nagpa-food panda naman ako. Itong cream cheese milk tea yung akin, then yung isa naman kay Papa. Kasi alam mo nung last time na natikman ko yung cream cheese drink sa Chateau Chuck ba yun? Nagustuhan ko talaga yung cream cheese. Ang sarap pala niya sa milk tea. So ayun nga, yun na yung nilolook forward ko every time meron akong itatry na mga milk teahan. Pero hindi naman ako everyday nagmi-milk tea. Minsan lang, pang reward lang sa sarili, lalo na ngayon, sobrang pagod nga namin ni Papa. Tsaka gusto ko rin ipatry sa kanya yung mga pagkain na mga paborito ko, o kaya yung mga hindi niya pa nasusubukang drinks, pagkain. Nabitbit ko na rin pala dito yung mga pinag-grocery namin ni Papa. Kaya naman meron kaming kutkutin dito, meron pa akong dinalang kanin, kaldereta. Kaya naman anytime na magutom si Papa or ako, meron kami pwedeng makain. Tapos na-set up na namin karamihan ng pwede namin i-set up sa loob. Pero this time naman sa labas, naglagay na rin kami dito ng solar na string light. And marami ako nababasang nagtatanong ng link ng mga yan. Sige, ilalagay ko yan sa comment section. Pero
nasa showcase ko rin yan. Then for dinner naman, umorder ako ng Jollibee fried chicken. Kasi iniisip ko, etong natirang pagkain na dala ko, pwede pa itong makain ni Papa mamaya. Siguro pag binuksan niya na yung ref, i-ref niya na lang, 'di ba? Kasi for sure hindi to magluluto. Alam ko na yung galawan ni Papa dahil nga lately napapansin ko talaga, bonggang bawi ng tulog yung ginagawa niya. As in, tulog siya ng tulog, kakain. So, marami nakakapansin nga na ang payat na nga daw ni Papa. Syempre, iba-iba naman tayo siguro ng ano bang tawag nito? Way ng pag-grieve. Kasi imagine mo, for the longest time, sila talaga ng live-in partner niya na pumanaw. Sila yung magkasama for more than a decade. Dahil nga simula nga nung nagkatrabaho ako, yung kuya ko nagkapamilya, umalis na rin kami sa poder nila. So, ibig sabihin, umikot na rin yung mundo niya nga noon kay Tita Rose, diba? Tapos sa isang iglap, bigla namang, diba? Nakakaloka yung ganun. And usually, madalas yung mga tao na nasa paligid ko na take for granted ko yan, nagre-reklamo ako, ang ingay, ang gulo, ang stressful, ganyan-ganyan. Pero kapag na-realize mo na yung iba nga, biglang nawawala yung mga taong mahalaga sa kanila sa isang iglap, habang nandyan yung mga mahal mo sa buhay, i-treasure mo talaga sila, ipakita mo na mahal mo sila, ganun, di ba? Kinabukasan na nga pala ito, after namin kumain ng breakfast, I decided na tumambay naman dito sa labas, and marami na rin talaga akong kailangang linisin dito, pero hindi ko pa siya maasikaso talaga dahil dami ko pang ganap. So anyway, eto nga palang si Koa, naputulang ko na rin ng kuko niya kasi napansin ko medyo mahaba na nga at sa sobrang bored na nga, ayan, pati Teflon pinaglalaro. Alam mo ba, pagka uwi ko talaga galing dun sa apartment ni Papa, ang sakit ng buong katawan ko, yung balakang ko pababa, sobrang sakit talaga. Kaya halos buong araw akong wala talagang pinaggagawa. Tapos sa mga around hapon, parang gusto kong maglakad-lakad naman sa area. So dapat kami ni Ko, bibili lang kami ng ni-request niyang french fries. Kaso wala namang kaming cash. Sabi ko, sige na, withdraw muna tayo. Punta kaming 7-Eleven. Tapos nakita ko yung katabi ng 7-Eleven, may bagong cafe naman. So sinubukan namin, nag-take out lang kami. Tapos dumaan kami ng Dali for the bili ng ilang groceries. Tapos first time ko makita na meron silang tinitindang grapes. Last na daw yan. Kaya naman for the checkout na nga tayo. Seedless siya, hindi maasim. Tapos half kilo yon, nasa around 80 pesos lang. So maliban nga pala sa grapes, bumili rin ako ng apple. At saka ilang kutkutin, drinks, at saka yung bangus. Yung frozen bangus. Doon sa bagong cafe, which is Cafe Ben, nag-take out nga pala ako nitong Clubhouse sandwich nila at saka carbonara. Masarap yung drinks nila, hindi matamis. At saka yung cookie, ang sarap, 55 pesos lang yun. Napakasarap, hindi matamis. Perfect na perfect. Alam mo, nitong mga nakaraan nga naisip ko, sobrang dami kong inaasikaso, ang daming ganap sa buhay ko, ang dami kong trabahong nagagawa, but at the same time, sobrang fulfilling na kahit pa paano nakakapag-provide ako sa mga loved ones ko. Ang sarap ng feeling na itong pagiging stay-at-home mommy ko, marami pa rin pwedeng magawa. Alam mo. Kaya dead ma lang talaga sa mga bashers and for the go lang talaga tayo. Ito nga pala ang update sa pagsusulat ng anak ko.